is nadagdagan ng sniper ng batalyon. 3 yung dinagdag nila. So from Siyam, naging 12 kami. Ang nabuo ko noon is 3 squad. 3 squad na sniper, tag-apat-apat na. Yung ideal niya na squad, yung composite ng platoon niya. So 3 squad. So nabuo ko yung platoon. Isang platoon na sniper. Yung ginawa ko noon, dinistribute ko sila sa line companies para yung nila potential na para mabilis yung deployment. Kasi kung kami lang magmo-move, maraming unit na papasok, baka imbis na yung kalaban yung kami yung matamaan. So sa dami ng unit ba, nag-umpog-umpugan na. Yung ginawa ko, dinistribute ko yung 3 squad ko sa 3 kumpanya, sa 10, 11, tsaka sa 12. So, ang kalaban naman sa Rina Regente o yung BIFF, may scope na rin sila. Mostly yung mga sniper nila, may scope na rin. Parang parehas na yung level namin na sniper. Parehas na yung tactics. Yun nga lang, ang problema sa kanila, masyado silang kumpiyansa. Nag-ano sila sa open area. Nagpupwesto ba, umaakyat sa may kahoy. So, itong kasama ko, si Corporal Barela, tsaka si Noguera, yung taga 11 na sniper, yun, nakita nila yung kalaban, naka 2 hits sila doon. 2. Si Barela, 50 caliber, 2. Si Noguera, imported ng gamit niya. Ang nangyari doon is, magkaparehas na kami ng level ng tactics ng kalaban. Pero in terms doon sa pag-deliver ng precise fire, mas magaling pa rin yung sa scout sniper. Sila, ginagamit nila yung scope. Pero pahaging malayo ba yung tama sa taas. Hindi precise. Parang ang purpose lang nila para pumutok is yung i-disrupt lang yung formation namin. Panggulo. In short, panggulo lang sa formation namin. So hindi kami maka-push noon, maka-push forward. Kasi na-trap din kami doon sa open area, doon sa may cornfields, mga maisan, sagingan. So tiyagaan ng hanap ng magandang pwesto. Yung pwesto namin, yung squad ni Disales nakakuha ng magandang pwesto doon sa bahay. 2 parang may first floor siya. Doon sila nakapwesto ng maayos, nakita nila yung kalaban na mas mataas yung view ng yung view ng pwesto nila, mas mataas doon sa maisan. So doon sila naka-score. Sa part naman namin, dito kami sa may ilog nag-OP. So sabi ko sa kanila, tiyagaan nyo lang na tingnan kahit madilim. Gagalaw at gagalaw yan, babalik at babalik yan sila. So ganun ang nangyari. Nung gabi doon pa rin kami. Ang cover lang namin is yung gilid ng daan. Sa gilid lang ng daan kami nagdapa. Nung kinabukasan, doon na nag-eyes on yung sila Barela. Tamaan nila yung isang sniper ng kalaban. Pero yung kalaban gustong bumawi. Ayaw umalis. Pinuputok-putukan kami. Pero malalayo yung tama nila. Malalayo, mataas. So, nag-decide si Batcom, si Colonel De La Cruz noon, na mag-decide mag-decide na i-clear yung malapit sa ilog. Sumama kami. Doon natamaan yung 61st DRC. Tinamaan yung baril niya. Nag-ricochet yung bala sa dibdib niya. Sniper din yun, sniper. Kaso lang nagkumpiyansa siguro. Kasi nga yung kalaban
Parang nilalaruan lang kami ba? Pahaging lang siya ng pahaging. So, yun yung nangyari sa kanya. Tinuro niya kung saan yung pwesto yung kalaban habang nagsisipat yung si Bidwa. Sumisipat si Bidwa. Pinutukan siya, tumba siya. Siya yung natumba. Kasi nakatayo siya. Pero malapit na kami nun. Malapit na. Malapit na doon sa pwesto ng kalaban. Mga more or less 200 meters na yun. So, ano na naman kami, hindi na naman makamove-move. Scan na naman. Di recon fire. Pag recon fire, yun na, push na naman kami forward. So, ang ginawa namin doon, yung mga kasamaan ko, pinuputukan nila yung mga bahay na pwedeng pagpwestuhan ng sniper. Gamit yung 50 caliber. Pambutas ng kasi merong bahay doon na may simentado, meron din kahoy. Pero pag narinig ng kalaban yung barit, medyo naglalaylo sila ng putok. Inobserbahan din kami kung saan yung pwesto ng barit. Sila may barit din, pumutok isang beses lang. Pero malayo din yung tama. Dito sa area nila ni Batcom noon pwesto nila Batcom sa may bahay. Ang tinitira nila is yung tangke. Yung tangke sa bahay, katabi ng bahay. Tinitira ng barit. So, yung yung baril nila, hindi naman nakakatama. Malalayo. So, swerte pa rin kami. Papasalamat pa rin kami na kahit ganun ang nangyari, na dihado yung pwesto namin, at least wala kang casualty sa amin. Ibang unit yung na casualtyhan. So, yun yung nangyari. Tapos after nun, clearing na. So, wala nang masyadong resistance. Hindi na nag-attempt yung kalaban na mag-snipe ulit. Pero may paksol sila doon, yung iba sa paksol, yung iba umaakyat talaga. Aakyat talaga sa puno para makapwesto ng maayos. Lesson learned sa part ko na pagiging platoon leader sa sniper. Na-determine ko yung dedication ng tropa. Yung tiyaga nila, paano sila mag-deliver ng fire, na magaling din talaga sila, na nagpapasalamat ako na maganda yung outcome ng namin, yung resulta namin. Sa tactics naman ng kalaban, kaparehas lang kami ng tactics na ginagamit. Pero sa kanila is hindi pa sila well-trained na yung mag-deliver ng precise fire. Yung sa atin pa rin yung mas magaling. My father is a former military man na assigned sa dati sa 15 IB. Tapos yung brother ko, yung panganay namin is SF naman siya. Doon siya sa regiment ng SF na assign ngayon. Officer din siya, officer. Tapos pangalawa ko, tapos yung bunso namin, babae, nasa Negros ngayon. So, galing ako sa EP, Rose from Darang ako. Ang dati kong serial number is 845179. Sa 3rd Division ako dati na nag-training noong 2004. Na CS. Tapos, yun, nag-porsigido, nangarap na maging opisyal. Asawa ng Diyos na nagpasama sa 2006 na OC, Class 30. So, doon na nagsimula yung career ko as officer. Tuloy-tuloy na yung sa military service ko. Doon ko na-realize yung difference ng EP, yung follower tsaka leader.
So, from follower to leader. So, malaking adjustment. Nung una, hindi ko maintindihan bakit utos ng utos ang isang opisyal ngayon. Noon, nung private pa ako. Nung nag-officer na ako, doon ko na-realize, mahirap palang maging officer, maging leader. Mahirap maging leader kaysa sa follower. Nandun lahat ng responsibility, yung paano mo i-handle yung isang tao, paano mo i-handle yung situation, yung decision, nandun na lahat. So, malaking adjustment yung ginawa ko. Tapos, nag-ranger ako member ako ng ranger na 170 infiltrator. 2008 ako nag-graduate ng ranger. Tapos, after noon, na-assign na ako sa 6 company. Naging platoon leader. Mas marami na akong tauhan. Naging malaki na yung responsibility ko as second lieutenant pa noon. Tapos nung first lieutenant na ako, doon na mas naging malaki yung responsibility ko. Naging acting ako na XO ng kumpanya. So 100 na yung tao ko. So sa 100, iba-ibang ugali, iba-ibang kultura, iba-ibang pinanggalingan. So, nag-adjust ulit paano i-impluwensyahan yung mga tropa ko. Paano naging isang boses sila. So, doon ko rin natutunan paano maghawak, na-develop yung pagiging leader ko. Paano humawak ng iba-ibang kultura. Tapos, after nun, actually hindi ko pinangarap na mag-sniper. Just a coincidence na tinawag ako ng CEO ko. Sinabihan niya ako na, "Bok, mag-sniper ka." Sir, nagulat ako. Hindi ko ina-expect. Sabi ko, "Sige sir, na lang ako sir." Pero yung time na yon, galing kasi ako for promotion na ako noon. Nagpipisikal ako. Pinaprocess ko yung medical ko. Pag-report ko sa kumpanya, yun yung kaagad yung ni CEO sa akin na, "Bok, gusto mo mag-sniper." Walang sniper officer dito sa sa batalyon. So, nag-decide ako na, "Sige sir, take ko na lang yung opportunity." Pero wala pa talaga akong knowledge doon sa sniper na yon. Kung ano ba talaga yung scout sniper. Kung ano ba yung niya. Ang alam ko, sniper is yung precise yung magtira. Pero nung nag-schooling ako ng scout sniper, marami pala. Mas maganda yung tactics niya. Nagle-level up. Hindi lang doon sa precise shooting, kundi doon mismo sa tactics, in terms of stealth, yung yung pagiging cunning ng isang sniper, na hindi siya ma-detect basta-basta ng kalaban. Makakapasok siya sa area na hindi alam ng kalaban, although na nagagawa ng ranger, pero mas sa sniper, mas matindi yung disiplina niya sa para hindi ma-avoid yung compromise. So malaking difference yung ranger tactics tsaka sniper tactics. Mas matrabaho yung sa sniper. Mas matyaga, times 2 kumbaga. Sa ranger, matyaga yung ranger pero mas matyaga yung sa sniper. Tapos yung risk ng buhay kasi papasok ka, dalawa lang kayo against ng isang batalyon. So yung security malaki. Yung pagiging alerto malaki din, doble. So failure is not an option kumbaga para sa sniper. Kasi once na maging failure siya,
patay siya. Yun yung result niya. Makompromise yung mission niya, mamamatay siya. So, yun yung ano ng once na natutunan ko sa isang sniper tactics. Tapos yung sa physical, mas matindi yung ano ng sniper kasi 2 baril, bala, pagkain, dali niya. So, nagiging mas times 2 na naman yung sa physical na aspect. Sa stamina, sa spirit, tsaka sa skills. After during ng this mission namin, nahiwalay kami. Ako, ang squad ko is napunta ng Lamitan. Yung 2 squad, napunta ng Zamboanga. Si Course D ang nagdala. Ako, ang kasama ko, squad ko, tsaka training committee dun sa Lamitan. Nagsabay yung event na yun. Yung Zamboanga tsaka Basilan, nagsabay yun. Dineploy kaagad kami doon sa may during that time na kasagsagan ng Zamboanga kami sa Lamitan. Maraming threat na papasukin yung Lamitan City, Isabela, para doon sa magiging exit ng kalaban doon sa Basilan. So, natas ako doon na maghawak ng isang squad. Tapos, inattach kami doon sa 8 company na ang ano namin doon, ang mission namin is depensahan yung Lamitan. Hindi offensive yung movement namin. Stay put kami. Lahat ng mga passable route na papuntang Lamitan, kami yung nag-blocking. So, first day encounter yung 9 company, SR. The 4th day, hindi kami masyadong nag-move kasi defensive kami. So, OP lang kami, OP, scan ng mga masukal na area. Pero ibang laban doon. Ang laban doon sa Basilan is hindi sniper. Close battle yung nandun, malapitan. So, yung sniper, yun yung limitation niya. Once na madikitan siya ng kalaban, hindi na siya masyadong specialized. Hindi niya na ang magagawa niya lang is hindi niya i-engage yung isang target. Magbe-break contact siya. Or either pupunta siya sa QRF niya. So, yun yung nangyari sa amin. Doon lang kami sa may QRF namin sa gitna. Tapos nagpo-forward lang kami kung magre-recon, pero 100 meters lang, 50 meters. Kasi mas malaki yung threat. So, yun. Ang hindi ko makakalimutan doon, yung na-overshoot yung mortar. Katabi namin. Na wundidan yung doon, yung 8 company, 3. Ang nangyari kasi doon, hinaras yung 18 IB, sumingit yung kalaban sa gitna. So, kami, sniper, tinitingnan namin yung mga passable nila na pupwestuhan. Magaling din yung kalaban kasi din sila, tatago talaga sila, ayaw nilang magpakita. Tumitira sila gamit iron sight, pero mas kabisado nila yung iron sight eh. Pahaging lang sila, magpapahaging lang ng bala. Tinitingnan kung anong reaksyon ng kalaban. So, dahil sa kulang ng gamit, hindi namin ma-precise, mahanap yung location ng kalaban. Nagbe-base kami doon sa putok nila. So, ang ginawa ko, sa kabady ko, sa gunner ko, scan ka lang, tingnan mo. Ang ginagawa ng kalaban is, sinasabayan niya yung putok din, yung putukan. Bago siya puputok, sasabay siya sa mga putukan ba. Pag mag-cease yung putok, hindi rin siya puputok. So, doon na nagkaroon ng challenge sa amin na bagong tactics ng kalaban. So, ang ginawa namin noon, pinutok namin yung barrel. Si Corporal Padua yung kasama ko noon. Bali, nahati pa yung squad ko. Bali,
Yung isang cargo pumunta ng Lamitan. Sa akin pumunta ng... So, ganun ang nangyari. Yung kalaban, yung tactics ng kalaban is sisingit sila sa gitna. Sinasabayan nila yung putok ng dalawang, yung volume of fire ng kalaban tsaka yung ganun ang nangyari. So after nun, yung kalaban hindi na nag-attempt na na lumapit kasi binubomba sila lagi. Binabagsakan ng rocket tsaka kanyon. Araw-gabi yung pag-ano nila. Bomba. So after 5 days na resistance nila, so wala na, hindi na nagkaroon ng resistance. Hindi na nag-attempt sila na dahil dun sa pagbubomba tsaka araw-gabi na pagbubomba. After nun, patapos na yung test mission namin, nag-link up kami sa dalawang squad dun sa may Zamboanga. Link up kami nila ni Captain Alshao. From there, doon na nag-usap-usap na kami yung mga experience namin. Tapos, after ng Zamboanga, nagkaroon ng inorganize yung platoon namin. Yung class pala namin, inorganize ng Westmencom. Mag-organize kami ng, bali, 12 pa kami noon, 12. Pero yung police, ni-recall, after ni-recall yung police, sunod yung IB, kami yung naiwan, yung organic, siyam na organic. Ang intent naman ng Westmencom noon is inorganize yung para habulin pa rin yung existing na forces ng MNLF, Breakaway Group. So doon nagkaroon ako na naman ng experience na hindi ko makakalimutan. Naging lost command ako. wala akong commander. So nalito pa ako noon kasi bago from student to commander, platoon leader. Nalito ako kasi hindi ko alam kung saan ako maghingi ng advice kung anong gagawin. Kasi yung status namin noon is parang temporary. So ang ginawa ko noon is kami sa task force Sampilan. So doon kami nagkuha ng instruction. Tapos yung first battalion noon, hindi rin nila alam kung ano talaga yung status namin, kung bakit nandun kami. Pati yung 15, basta lahat ng mga unit doon, hindi nila alam kung anong intent, bakit kami unorganize. Pero isa lang yung instruction sa akin, yung i-hunt down. May pangalawa pa daw na mission, may part 2 yung sa Zamboanga, may Rina Regente. So inorganize kami doon, nag-stay put kami doon. So wala kaming resources noon. Yung pondo walang binigay. So ang namin noon sa mga requirements namin, nagre-request na lang kami doon sa Task Force Sampilan. Minsan doon sa First Battalion nung nandun pa sila, nung hindi pa sila nag-hold. Doon kami humingi ng gas. Nagpapa-adapt kami sa kanila. Kasi wala talagang pundo na naiwan sa amin. So yun yung ginawa ko. Initiate, improvise, initiate. Tapos yung gamit namin, ibang gamit namin, binalik namin kasi from 12, naging 9 na lang kami. So tatlo sa isang squad, 3 tao. So wala kaming masyadong movement noon kasi yun nga, ang intent ng is kailangan maganda pagka-develop ng intel doon sa target. Although na konti na lang sila, ang gusto nang mangyari ng ng Westmencom is sniper pa rin ang mag-hunt down sa kanila. Pero iba na namang laban doon kasi tubig na naman, sa tubig. Papasukin namin yung yung uupihan namin yung tawag dito.
tawag ito, mangroves, yung mangroves sa gilid ng sa gilid ng dagat. Kasi ang doon, ang intel, nandun lang daw yung kalaban. So wala kaming masyadong masilip, masukal rin. Tsaka yung intel hindi rin precise. Tsaka yung thermal kinuha sa amin, so wala na yung capabilities namin. Medyo mano-mano, kumbaga mano-mano na yung sa amin. So after nun, ang isa pa yung beses na dineploy kami. Ang sabi sa akin ng isang colonel, sabi niya, "Book, punta ka doon na lang ang briefing." So sabi ko, "Sir, ano ba yung mission namin, sir?" Sabi niya sa akin, "Book, punta ka na lang doon sa kay Colonel Juan." Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan eh. Para doon na lang yung briefing. So pagdating ko doon sa isang detachment, nagkaroon ng problema. Akala ko, pagdating ko doon, akala ko okay na lahat. May QRF na kami, may sasama sa amin, may mag-security. Kasi dala na namin yung Barrett sa M24 eh. Sabi ko sa isang colonel, "Sir, saan yung QRF namin, sir? Ano ba yung situation sa ground?" Sabi niya, nandun daw yung si Ustad Malik, yung area na yun, based dun sa na-captured nila na kalaban, na revelation niya nandun dun sa area. Pasukin ng gabi. So sabi ko sa kanya, sabi ko sa isang colonel, sabi ko, "Sir, wala na kaming capability sa gabi. Kasi kinuha na yung thermal, yung scope namin is pang umaga lang yun. Tapos, ang QRF namin dapat, sir, is Ranger. Isang Ranger company o dalawang Ranger company kasi dalawang Barrett yung dala namin." So, nag-isip ngayon yung si Colonel. Sabi niya, wala akong ma-provide kasi yung 1st Battalion noon, hinaul na, papuntang Samar. Ang naiwan na lang na company is 15 company. So, namumblema siya ngayon. Tapos wala pa kaming capability. Sabi niya, balik na lang kayo doon sa Zamboanga. Balik na lang kayo doon sa Wismincom. So, balik na lang kami. Hindi natuloy. Upon graduation namin yun, yung nangyari na yun. 02 ng umaga, graduate kami. Graduation namin. Kinagabihan, pinalakad kami. So, ganun yun. Parang take life ang nangyari sa amin. So, in-underestimate nila yung situation. Kasi nga, yun nga, patapos na yung gera ng Zamboanga. So, hindi ko alam bakit ganun. So, yung isip ko noon is hindi ko kung ano ba talagang intent. Kumbaga naghahang pa ako noon. hindi ko pa masyadong gamay yung paghawak ng sniper. Tsaka akala nila noon na estudyante pa kami. Kaya go in go lang. So sabi ko hindi pwedeng ganun. Sa isip ko lang pero hindi ko sinabi sa kanila. Sa isip ko lang na hindi pwedeng ganun na porket ganito. Sa kanila yung gusto, sa kanila na yung masunod. Hindi ganun sabi ko. Sa isip ko lang. So after noon, wala na kaming lakad. Naging stable na yung situation sa Zamboanga. Ang last namin na mission doon is yung sa Fiesta Palar, Zamboanga. So, dineploy kami sa city together with sa PNP. May mga sniper din sila, may mga sniper. Pero more on urban kasi sila sa police. Police tsaka Marines, more on urban sila. Pero mas maganda pa rin yung sa army, yung sa ranger na scout sniper kasi pwede sila sa jungle, pwede sila sa urban. So, parehas lang na tactics pero ang limitation ng sniper ng sa urban siguro hindi sila maka-adapt ng pagiging scout na tactics, yung magkaroon ng mag-gather information na hindi ka ma-detect ng kalaban. Sa urban, mas madali kasi sa urban kasi less vegetation, tingnan mo lang yung window, so wala siyang masyadong concealment.
malaki yung cover pero wala siyang masyadong concealment. Pag sa jungle, mas mahirap kasi mas maano yung concealment, mas marami, mas makapal. So, doon ma-adapt niya, magbi-blend. So, mahirap mag-determine. Sa urban naman, madali lang mag-determine ng sniper. Tingnan mo lang yung window. Pag walang kortina, nandun yung sniper. So, yun lang yung ma-share ko sa after ng test mission namin. Tapos, November, nilipat kami sa from Zamboanga to Cotabato. Ang intent naman doon ng Wismincom is yung Renarehente, yung hindi na kuha ng hindi na tuloy na lakad ng 4th Battalion. So nag-consolidate kami doon sa Awang together with 4th Battalion. Pero pagdating ko noon, kami yung nauna doon na dumating bago yung 4th Battalion. Meron na naman silang yung mga siga, si Colonel. Mga siga na marami silang gustong papagawa sa amin. Kasi sniper nga eh. So expected ko na yon. Marami silang gustong papagawa, may mag-train ng sa DTO, may mag-DS sa IB. Basta marami silang gustong papagawa sa amin. Sabi ko, sir, antayin na lang namin yung yung 4th Battalion kasi hindi kami basta-basta na i-deploy together sa ibang unit. Dapat ang namin is sa Ranger. Si organic kami ng Ranger. So, pumayag naman sila na ganun ang nangyari. So, inantay namin yung 4th Battalion. After nun, nung last January, ito lang taon, natuloy yung lakad sa Renarehente. Yung platoon ko